Si Sin ay papunta sa opisina ni Gilsa. Pagdating niya at ng pulis doon, wala silang nahanap na tao. Ipinagpaliban ng pulis ang kanilang paghahanap dahil doon. Napagtanto din nila na wala silang arrest warrant. Kaya hindi sila nakapagpatuloy sa kanilang paghahanap. Hindi kasi siya tinulungan ng pulis. Pumasok si En sa bahay. Sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader at pagsira ng pinto. Nagulat siya nang makita ang dugo sa sahig. Akala niya ay kaninong dugo yon. Sinubukan niyang tawagan si So ng isang telepono. Pero hindi sinagot ni So ang tawag niya. Tingnan kung sino ang nabigla nang makita sa mga transaksyon. Droga at iba pang mahalagang bagay ni Hilso sa isang matibay na kahon. Ay kinuha ni Hilso. Ngunit bata pa ito. Sa isang beses, si Gilsa at ang kanyang barkada ay naghihintay kay Sok. Araw at bata eh. Tila, yang pwede kang tumulong Sok Day. Nahuli kasi siya ng barkada ni Gilsa. Biglang tumulong si Yangi na magtagumpay sa pamamagitan ng pagtungo sa ulo ni Gilsa. Ngunit, bilang isang babaeng walang lakas gaya ni Gilsa, kaya niyang labanan si Gilsa at kanlungan. Sa kabutihang palad, narinig ang tunog ng sirena mula sa sasakyan ng pulis Gilsa. At gang, tumakas, mabilis, dumating siya at sinabihan si Gilsa na sumuko. Pinalibutan kasi sila ng pulis. Bumalik si Gilsa at ang barkada niya pagkatapos tumulong si CNN kay Bomb. Magbabad at suho para makatakas. Lumabas. Galing lang sa gang ni Gilsa ng phone ang tunog ng sirena. At nag-away ang grupo ni CNN. So today and yang malapit ka nang tumakas. Mula sa lugar na iyon nang may nakita akong pulis na dumating doon. Lumabas. Tingnan at gamitin ang siren sound audio para manlinlang. Kilsu sa kanyang barkada. So iisipin nilang hindi darating ang pulis. Sinubukan ng pulis na arestuhin si Gilsa at ang kanyang barkada gamit ang kanyang baril. Samantala, hinahabol ng isa pang pulis si Sok. Araw at kabataan. Sa kasamaang palad ay nakatakas si Gilsa sa kanila. Nakita at hinabol si Gilsa mag-isa. Hinahabol ni Sin si Gilsa hanggang sa tuluyan na niya itong matagpuan. Nag-away sila. Sa kabila ng Sin ay walang kasing lakas ng Gilsa. Ay pagtatangka upang labanan Gilsa pinamamahalaang upang pabagalin Gilsa down. Biglang dumating si Suho at iniligtas si Sin. Nag-away sina Suho at Gilsa. Sa kabila ng Suho ay isang anime fighter. Medyo nahihirapan siya at lumalaban kay Gilsa mag-isa. Nagawa ni Sil at So na talunin si Gilsa. Sa wakas ay nahuli nila ang kriminal, na natakot sa maraming estudyante. Ang kasong kriminal na ito ay hahawakan ng isang abogado, na nagkataong katulong ng ama ni Bomsock. Sabi ng abogadong iyon, hindi niya pag-uusapan ang kasong ito, kasama ang mga magulang ni Sin. Ngunit sasabihin niya ito sa ama ni Bomsock. Mula noon, ang Bomsock ay nagmula sa mataas na iginagalang sa mayamang pamilya. Lumabas si Sean sa police station at sinabing, Honey naghihintay sa kanya sa labas. Yang gusto niyang humingi ng tawad sa kanya at kay Suho.
Pumunta sila sa ospital para bisitahin si Suho. Sinabi ni Sean kay Suho yun. Gusto ng ama ni Bomsok na ilihim ang kaso. Parang, gusto ng ama ni Bomsok na hawakan ang kaso. Parang sila ang nakahuli kay Hill. Suho at ang barkada niya. Si wala kang pakialam dun. Kung ano ang mahalaga sa kanya. Naaresto ba si Gilsa at ang kanyang barkada? Bukod sa, binayaran ng ama ni Bomsok ang mga gasto sa ospital. Tila, 6 na nanay. Si tatay ay miyembro ng parliamento na tinatawag na Jean. Siya ay isang mataas na iginagalang na tao. Bilang kanyang paghingi ng tawad. Inalok ni Younggi ang sarili sa isang kumpanyang suho sa ospital. Maaari siyang matulog sa walang laman na kama. Sinabi ni Younggi na siya at nakita at nakikipag-date. Pag-uwi ni Sin, nakaramdam na naman siya ng pag-iisa. Walang nagtanong kung nasaan siya. Nagpasya siyang bumalik sa ospital. Dala rin niya ang paboritong pagkain ni So. Nagulat si So dahil may pakialam si Sian sa kanya. Sa kabila ng malamig niyang pagkatao. At bahay ni Bomshook. Bomshook's ama scolded Bomshook. Dahil nasangkot siya sa mga pulis. Hindi niya nagustuhan. Dahil maaari itong makasira ng mabuting reputasyon. Pagkatapos, pinarusahan niya ang Bomshook sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng golf stick.